Magandang araw mga kaibigan. Nako, ang ating minamahal na Fair Lady Maharlika. Delikado ang kanyang libangan. Meron siyang pet, alaga sa loob ng bahay. Napanood ko sa isang short video niya. Ano ang alaga niya sa loob ng bahay? Ahas. May ahas sa loob ng bahay, pinapakain. Grabe naman tong Madam Maharlika. Okay, ipapalabas ko mamaya yung video na yon. Kaya lang, hingi muna ako ng tulong sa inyo. May kaibigan akong vlogger, baguhan. Please naman, subscribe. Olivia Canoy Balandang Mix Vlog. Ang link ng channel na ito nakalagay sa description box ng aking video. Paki-click naman po. Matalik kong kaibigan ito, si Olivia. Asawa siya ng kasamahan kong retired na sundalo. Nagsama kami ng matagal na panahon all over Mindanao. So, salamat sa inyong pag-subscribe. So, ito. Napanood ko lang sa Reels ng Facebook. Grabe. Alagang ahas ni Maharlika sa loob ng kanyang bahay. Panoorin niyo ito. Oh, Lisa! Gising ka pa? Gusto mo na naman ng alak? O yan, lamaklak ka. Laklak! Oh, ito, pulburon. Total, mahilig ka naman dito, di ba? Oh. Ayan. Para busog ka. O, ayan na. Ayan na. Lunukin mo yung pulburon. Okay? Tapos, tugungan mo ng wine. Oh, share tayo. Hindi ka pa ba kontento sa mga kinakamkam mo? Ha? Talaga bang wala kang tigil? Pakalat-kalat yang kamandag mo. Yung vino mo nasisira sa lipunang ito. Kaya bago mo pa masira, ayan, tumalon ka pa. Ang bayan ko, hindi hahayaan ng sambayan ng Pilipino na lilingkisin mo ang kaba ng bayan. Oh, ano masasabi nyo? Ahas nga, kailang plastic na ahas. Grabe, pang ano, kung nag-artista itong Maharlika, pang best actress ito eh. Ang galing yung nag-conceptualize ng parang short skit. Usap si Ahas at Maharlika. Lisa Smugs, gising ka pa? Siguro, matagal bago matulog si Smugs. Kaya gabing-gabi na. Gising pa. Then pinainom ng alak. Pinakain ng pulburon. And then dito ako natuwa yung may mensahe na. Ano bang sabi niya? Wala kang contentment. Pakalat-kalat ka ang iyong venom, sinisira mo ang taong bayan, hindi ka kontento sa mga kinakamkam mo. Grabing ito. Ano kaya sa tingin nyo? Napanood na ba ni Smugs ang video na ito? I'm sure yung mga alalay, mga vloggers ba napanood nila ito at hopefully na naiparating nila kay Smugs. Kung kayo si Smugs, kayo makapanood ng ganyang short video ng dati nyong BFF, anong pakiramdam? Diba? Maha-high blood ka talaga, kaya grabe, I can just imagine gaano ka taas, abot langit, ang galit, pagkasuklam ni Smugs kay Maharlika. Kaya delikado itong buhay ni Maharlika. Konting pagkakamali lang yan. Gurgur. Kasi hindi nila kaya sa yung pananakot. I-review lang natin yung August last year nung magsimula si Madam Maharlika na magsalita. Halos hindi ako makapaniwala na maging ganyan si Maharlika dahil alam ko, diehard na Marcos loyalist.
Yung mga video niya last year, bago mag-eleksyon, talagang depensa siya sa BBM kandidato nito. And then, mga nangyari, may mga naobserbahan siyang hindi maganda. And then, she made the decision to fight back o tumayo para sa katotohanan. Maalala ko sa isang vlog niya, sabi niya, nung una, nangangamba siya o natatakot, nahihiya. Kanino siya nangangamba, natatakot, nahiya? Sa mga pinklawan, sabi niya. Ano na lang ang sasabihin ng mga pinklawan kung makita nila ako na ako yung taga-depensa ng mga Marcos noong una. Ngayon, ako na ang bumabatikos. Yun ang kanyang pangamba. But then, kinalimutan niya yung pangamba na yung takot, kahiyan, at sinimulan niya itong krusada niya, advocacy. Noong una, ako personally, medyo alanganin ako. But habang paulit-ulit yung ma-expose niya, tapos napapatunayan, nabibinggo. Dumating ang panahon, 2 months ago na siguro. 2 months na ba? Sabi ko, okay to Totoo. Akala ko kasi nung una, galit lang siya. Hindi. Galit lang siya sa maling ginagawa. Hindi personal issue yung kanya, kundi it's more of a love of country. Dahil nakikita niya kawawa ang inang bayan, kawawa ang Pilipinas kung wala siyang gagawin. Yan ang nakita ko sa Maharlika na ito. Pambihira. Inoforan na siya ng ilang beses. Yung best friend kasi ni BFF ni Maharlika, friend ko na rin, doon ko nalalaman na last year, inoforan na siya ng malaking halaga. Nag-warning yung intermediary na kababayan nila sa Negros o Ilonggo. Delikado ka, Maharlika. Pader ang binabangga mo. Tumigil ka na. Ito yung malaking amount. Hindi lang na-specify sa akin yung amount. Kailang tinanggihan niya. Tapos lately, nabanggit na naman niya in one of her vlogs na kinukulit siya ng taga-Malacanang tinatanong, ano ang gagawin namin para lang tumahimik ka? Name your price. Sabihin mo lang. Ganun. Kinukulit siya. Kasi, nararamdaman na ng Malacanang yung power ng pag-iingay ni Maharlika dahil marami siyang nadadala. Ang kanyang subscribers nung yung mga original channel niya is nawala eh. So, nagsimula dyan, Buljak TV, nung mapansin ko yung Buljak TV, mga 20 plus subscribers lang. Wala pang isang taon ngayon, 118 o 120,000 subscribers na. Ang bilis. Tumas yung subscriber niya, pati ang kanyang views. Yung mag-live streaming siya, napapansin ko, 1 hour pa lang, 10,000 views na. Grabe. Tapos, ang daming mga bago niyang subscribers. Ibig sabihin, marami ang unti-unting naniniwala kay Maharlika. Kaya, problemado ang Malacanang paano nila patahimikin itong parang turo. Galit na turo nga ba, para yung laro sa Spain. Ang tawag na yun. Pag lumabas na yung toro, grabe, yung matadero naman doon, yung labanan nila, yung may red cloth. Ganon, si Maharlika, turo nga, hindi mapigil-pigilan ang kanyang bunganga, bira ng bira. Anyway, ako, sumama na ako sa tinatawag niyang kulto ni Maharlika. Kulto, yung... Kasi once nga nagsalita si Maharlika, ang dami naming mga vloggers na nagko-content sa kanya. Kaya yun na yung kulto ni Maharlika. At napag-alaman ko, ang mga ensaymada vloggers, mga bayarang vloggers ng Malacanang, nagre-reklamo na
dahil yung pera para sa kanila hindi nakakarating. Bakit? Parang binubulsa ng nandyan sa Emerald Bukangkang ang tawag niya. Sino ba itong Emerald? Yan na ba yung press secretary? Kaya tinaningan na daw ni First Lady yung taga-PC o in 3 this time, pag hindi na nila ma-improve yung kanilang anong tawag no, yung engagement, kasi napakababa ang engagement ng mga yung PCO, yung mga ensaymada vloggers, kakaunti ang nanonood. Kino-compare nila kay Maharlika na ang dami. Kaya doon galit si First Lady Lisa. So, in 3 this time, sabi ni Maharlika, pag hindi mag-improve ang kanilang engagement, hindi tataas, liligwakin na yung Emerald Bukangkang. Samantalang itong si Maharlika, namamayagpag patuloy ang kanyang kasi katotohanan ng kanya. Pag katotohanan ang nasa iyo, para bang liwanag yan eh. Madilim ang gabi. Kaya lang, pagdating ng liwanag, bubukang liwayway na. Mawawala yung dilim at puros liwanag. Ganyan din yung pag-i-expose. Kaya ako, tuloy ko lang din aking pag-iingay. Kasi nakita ko nakakatulong ang pag-iingay para itong nasa ating gobyerno, ako umaasa pa naman ako. I'm not hopeless. Kasi habang nabubuhay ang tao, may pag-asa. So, ganyan din ang ating presidente. Sana itong mga pag-iingay ng mga vloggers. Dati niyang kakamping vloggers Maharlika, sa Sut, marami. Ako, dati niyang kakampi. Ngayon, nag-iingay na. Kumukontra na sa kanya. Kaya, yung balita na nalulungkot o nanghihina na daw ang presidente kasi wala na yung mga dating suporta sa kanya. Ang mga naiwan na lang, mga bayarang vloggers na, alam mo, kung binabayaran ka, magsasalita ka man, kaya lang dahil wala sa puso yung pagtulong mo, wala. Ang iniisip mo lang. Kaya ang mga content ng mga ensaymada vloggers, hindi convincing. Not convincing. Kaya yun, ang mga tao, hindi na masyadong nanonood sa kanila. Ako, napansin ko, mula nung nag-content ako, yung mga expose ni Maharlika, ini-expound ko, nako, grabe, na times 3. Yes, na times 3 ang aking subscription. Mga 20 plus lang ang aking subscriber. 20,000 plus ang subscriber ko noon. Nung nagsimula na ako dito, ngayon mga 75, malapit nang mag 76,000. Ibig sabihin, maraming tao na interesadong makinig, manood sa mga vlog na ganitong content na ang focus is yung hindi magandang nangyayari sa ating bansa at naliliwanagan ang mga taong bayan. Mabuhay ka, Madam Maharlika. So, ang iyong alagang ahas, painumin mo lang ng wine at pakainin ng pulburon, baka sakaling tataba.